conduct an interview to Miss Annie Hongko. So, good day, ma'am. Good day po. Paano po nagsimula ang iyong maliit na negosyo? Nagsimula po ito para sa akin kasi nung bata pa po ako, sinasama ko lagi ng magulang ko sa kanilang negosyo, like sa maisan or palayan. So, mayroon akong natutunan kaya yung lumaki po ako, yun na po yung ginawa kong business para mas madali para sa akin. Kasi mayroon na po akong ayan. Ano po ang nag-inspire sa'yo upang magpatuloy ko po sa iyong business? Siyempre, number one po yung aking family. Kapag mayroon kang family, siyempre yung negosyo mo, is mas lalo mo pa siyang mapapaunlad or mapapayabong kasi ginagawa mo yun hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa buong pamilya. Sila yung lagi kong inspirasyon para yun, magpatuloy ako sa business. So, kumbaga, nais mo rin, bukod sa sarili mo, nais mo rin matulungan ang iyong pamilya. Sa mga nagdaang mga araw, so, paano niyo po nahaharap ang mga pagsubok na dumaraan sa iyong negosyo? Halimbawa, yung pagkakaroon ng bagyo or tagtuyot, ganun. Para sa akin, mahirap po kasi yung puhunan namin, so nawawala. Pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Siyempre, lagi pa rin ako nag-pray kay God. Tapos nagtutulungan kami ng family ko para maibalik yung negosyo namin na minsan nang nasira. So, para umunlad ulit, tulong-tulong kami. Yun, lagi lang kami nag-pray kay God para bumalik sa dati yung negosyo namin. So, paano naman ito nakakatulong sa iyo? Kumbaga, meron tayong mga pangangailangan. So, nakakatulong ba ito sa mga gastusin? Nagkakasya ba ito sa iyong mga kailangang bilhin or sa anak mo, sa pamilya mo? Para sa akin po, sobrang laking tulong po yung negosyo namin. Kasi pag walang-wala po kami, so dun po kami kumukuha ng kunting yung pangangailangan namin, naiibsan yung aming pangangailangan sa maliit namin na negosyo. So, sa mga nagdaang taon po, anong mga pagsubok na naranasan po ng iyong negosyo? Para po sa akin, yung naranasan na hindi namin makakalimutan, yung laging kapag mayroong bagyo, nawawala lahat yung punan namin kasi like sa palayan po, kapag binaha, tapos yung hangin sobrang lakas na yung palay, hindi, kukunti na lang po yung nakukuha namin. Minsan kapag hindi umaabot sa talagang hinog na yung butil ng palay, wala po kaming magagawa kasi talaga yun talaga yung pagsubok na. Yun yung pinakamahirap para sa akin. Like, doon naman po sa aming, like, maisan, medyo malayo din yung amin natatanim. Kapag hindi po namin nababantayan ng maayos, like, kapag gabi na at hinog na pwede ng anihin, mayroon pong mapagsamantala ang mga tao kasi minsan nagugutom din or wala din silang makain. Parang, syempre, yun, kapag umaga na nagkita namin na nanakawan na kami. Yung parang yung puhunan po hindi na ibabalik na sa dati kasi maraming nang nawala, maraming napinsala. Yun po yung number one na sobrang nakakasakit sa amin kasi nawawalan kami ng puhunan. Hindi na ibabalik yung yung kung ano yung naibitaw namin na puhunan dun sa negosyo na yun. Yun yung pinakamahirap para sa amin. Ano naman po ang maipapayo mo sa mga taong nagdanais na magsimula ng kanilang negosyo na tungkol sa iyong negosyo? Para po sa akin, kapag po sila gusto nilang magkaroon ng maliit na negosyo or malaki man yan po, kailangan po nilang pagtiyagaan yan kahit maraming pagsubok na dumaan. Kailangan po nilang magtiwala sa sarili na makakayanan nila lahat niyang kahit ano pa yung pagsubok na yon. Kailangan nila yung ipaglaban or pagtiisan, pagplanuhan. Kasi ganyan po talaga yung negosyo. Minsan,